Good morning, good afternoon, good evening. So, nagbabalik po ngayon si Jeannie Pinay Hawaii at i-discuss po natin ngayon ang white sleep ng 2 to 1G. So, naalala nyo yung after ng aking the last vlog ng Blue 2 to 1G? So, ito naman is white sleep. Ano kaya ang white sleep ng 2 to 1G? Para saan kaya ito? Ano ang gamit nito at ano ang mga documents na kailangan nating i-submit, gaano ba katagal ang process nito, refusal ba ito o denial? At kung bago pa kayo sa aking vlog, ako po si Jeannie at tara samahan niyo po ako, makipagtalakayan din po tayo dito at baka ito po ang nararapat at hinahanap ninyong white sleep na 2 to 1G. Ibibigay ko po sa inyo ang lahat ng detalye para po sa US immigration journey nyo dito sa US. Is white sleep is bad? No, it's not. Isa lang po itong pamamaraan na ang inyong pong visa is naka-hold. So, bakit naka-hold? So, meron po silang kailangan kuhanin sa inyo para ma-submit ninyo. So, ano-ano nga ba ito? Tandaan nyo guys, hindi po ito denial, no? Once na na-complete nyo na po ang documents na hinihingi sa inyo at na-submit nyo na po ito po ay posible na maaprubahan na po kayo. At most ang white slip po, madalas lahat po ito nagiging approve once na kayo nakapag-submit sa kanila ng kanilang hinihinging documents. Ano ba ang gamit ng white slip? So, eto na. Ang gamit po ng white slip kapag nabigyan po kayo niyan, meaning, meron po kayong pending na medical requirements na nanggagaling po sa St. Luke's. Yun po ang ibig sabihin nun. Pangalawa, your case is in administrative processing, meaning may security check pa po na tinitingnan sa inyong application. So, meaning, the embassy cannot finish your visa kapag hindi nyo pa ho nako-complete ang kanilang hinihinging, usually, medical po talaga. Looks medical, yun po yung exam ninyo po na naging resulta na napending po. Ano ba yung most common ng St. Luke's Medical na napepending ang ating visa application? So, apat po iyan, most common na paraan. Number 1, your medical is not yet complete. Meaning, hindi pa ho kumpleto ang inyong medical na nanggaling sa St. Luke's. 2, maaari pong na-pending kasi ang St. Luke's kailangan pa po nila ng more time sa pag-a-analyze doon sa physical exam po ninyo o doon sa x-ray ninyo. 3, you may need sputum test. So, magkukulture pa po iyon, kaya ho napepending. And then, after mag-culture, na gusto nilang malinawan kung ano po ang naging resulta, minsan nagpapanibago po uli sila ng additional x-ray review uli. So uulitin na naman po yung inyong x-ray. At number 4, embassy will wait the final results galing po sa St. Luke's. So maaaring hindi pa po nila napapadala ang resulta ninyo, kaya maaari din pong na-pending. What you need to do? So, wala po kayong magagawa. So, kundi mag-antay lang po tayo. Kasi nakasalalay po sa St. Luke's, sila po kasi ang magpapadala at sila po ang nag-e-examine ng inyong physical examination nung nagpunta po kayo doon. So, we need time na mag-antay po tayo talaga kung kailan po magpapadala si St. Luke's ng final na resulta galing po sa kanila at ipapadala sa US Embassy Manila. But don't worry, wag po kayong mag-alala. Normal naman po talaga yan sa lahat ng mga napepending para sa white sleep, no? Kasi po sa medical, minsan talaga iba-iba po yung case natin sa health natin. So, pero kapag naayos na po lahat iyan is meaning magiging okay at magiging approve po iyan kapag wala po kayong problem sa medical ninyo. Ito ang tanong nyo. Miss Pinay, Hawaii, Miss Jeannie, how long it takes naman po yung aantayin namin kay St. Luke's? So, magandang tanong yan, di ba? So, eto yung sagot ko. Okay, number 1, 3 days po, yung po yung normal na nagiging resulta ng medical exam nyo kapag smooth at wala pong problema.
3 days lang po, makukuha nyo na agad ang resulta. Next, pangalawa is maaari pong 2 months or tinatawag na 60 days. Kasi po, kapag na-sputum kayo, katulad po sa akin, naka-experience po ako niyan. Na-sputum po ako, so 60 days po yung inantay kong time. Pangatlo po, 3 months, 6 months or more. Bakit? Kasi po, minsan sa culture, nakikita po nila na nagiging positive po yung sputum, so nag-aantay pa po sila ng ano yung magiging kakalabasan ng inyong sputum. So kapag po nakakita sila na kayo ay positive sa TB, then magkakaroon po ng 6 months waiting na duration kasi gagamutin muna po kayo doon sa St. Luke's, bibigyan po kayo ng treatment every month, napupunta po kayo doon, bibigyan kayo ng gamot, and then may record po sila. So, i-evaluation po kayo every month. Then, kapag okay na po in 6 months na doon sa TB mo, sa TB ninyo is okay na po iyon sa kay doktor, ibig sabihin, 6 months lang. Pag nakita na ho sa findings, dahil bumabalik-balik po kayo sa St. Luke, kay doktor ninyo, sa evaluation nyo, once na makita na po nila in 6 months na okay na po lahat at clear, doon po magbibigay sila ng signal na pwede ho kayong magpa-x-ray uli ng panibago para makita po nila na clear ang inyong lungs, and then magiging okay na po yung inyong resulta. But according po dun sa mga nakilala ko rin dun sa St. Luke's, no, na nag-evaluate na sila na naggagamot po sila, po yung nangyari. Na-petition po siya ng kanyang parents, kaso po na-sputum siya and then naging positive siya, no? Hold po nga talaga siya ng 6 months. Pero nung 6 months na yon, ng duration na yon, naging okay naman po lahat, no? So, hindi naman po naging sobrang tagal ng kanyang medical. 6 months lang talaga naging okay na. Mabilis naman din pong gamutin ng TB. So, once na kayo naging okay doon sa 6 months na yon, bibigyan na rin ho kayo ng clearance. So, tip ko na rin po sa inyo, no? Hindi naman ho necessary na kailangan doon din kayo sa St. Luke's bumalik every month, no? Ito, bibigyan ko kayo ng tips dahil kakausapin naman din po kayo ng St. Luke's, lalo na kung nasa malayong lugar po kayo sa mga Samar, Cebu o Bohol, o kung hindi po kayo makakapunta ng St. Luke's Ermita Manila. So may bibigay naman sa inyong instruction, guidance, at saka meron naman pong mga report yan. Pwede na po kayong doon mag-take, doon kung saang lugar po kayo sa province ninyo at kung sino po yung doctor ninyo, and recommendation or request of basta ang mapapayo ko lang po sa inyo kung ano po yung binigay ng instruction sa inyo ni St. Luke's, kung kailan kayo babalik, o kung ano po yung instruction na ibinibigay sa inyong documents o mga slip na ibibigay po sa inyo para sa medication nyo, sa TB ninyo, sundin nyo lang po iyon, no? Huwag po kayong mag-i-skip doon sa binigay na 6 months duration para sa gamutan ng TB. Kasi makikita rin po nila sa findings yon sa x-ray, kahit sabihin nyo na hindi naman po nyo yun madi-deny dahil may record po iyan na dire-record kung kailan po kayo nag-take, kung ano po yung naging resulta na nung inyong in 6 months treatment sa TB ninyo. And also guys, no, napapansin ko dun sa mga comments sa akin, no, yung question, no, sabi nila, Ma'am Jeannie, Pinay Hawaii, bakit po ba nai-sputum? So, ano po ba yung nangyayari? So, ito po yung mga 4 na dahilan kung bakit po nai-sputum. Minsan po, may nakikita po sila sa x-ray ninyo na abnormal x-ray. Ibig sabihin po, meron po silang nakitang spot doon sa lungs nyo. Gaya po na nangyari dun sa case ko. Nakita po nila na meron pong spot ang lungs ko, kaya po ako na-sputum noon. Yun po yung number 1 na dahilan. Pangalawa po is, maaaring meron na rin kayo ng history ng TB noon dati. So, nakita na meron na kayong history ng tuberculosis ninyo. So, pwedeng i-sputum uli nila kayo dahil meron kayong naging history ng tuberculosis. Gusto lang po nilang malaman kung talaga bang clear na ba yung TB nyo dati, noong hindi pa ho kayo pumupunta ng medical exam nyo. So, pwede nyo ring itanong sa akin, paano naman po kung pag na-sputum ako? Yun po yung sinasabi ko na 60 days po yung
culture time na binibigay sa atin na mag-aantay po tayo. And take note po, kapag po kayo tinawagan ni St. Luke's within 1 month o in 2 weeks lang po, ibig sabihin po, may nakita na po sila sa culture nyo na positive kayo sa TB. Pero ang kagandahan po, kapag tumahimik po si St. Luke's at hindi po sila nag-email sa inyo o hindi po kayo tinawagan o hindi kayo tinext doon sa number na binigay niyo po kay St. Luke's, meaning po, okay po yung sputum test niyo. Hindi na po kayo talaga tatawagan. Huwag po kayong mag-alala na sasabihin niyo, naku, kinakabahan ako kasi hindi ako natawagan. Baka ganito, may problema na dun sa sputum ko. Baka may TB na ako. The more na hindi po kayo natatawagan at hindi po sila nag-email o hindi po sila nagte-text sa inyo, mas maganda po iyon. Ibig sabihin po, nakikita po nila sa culture na negative po iyong sputum test ninyo. Ganun po iyon. So meaning, wala po tayong magagawa. 60 days po talaga. So ano po ba yung ginawa ko noon? Meron po akong vlog na pinakita ko po noon na ang ginawa ko po sa case ko, ito parang tips ko na rin sa inyo, uulitin ko po sa inyo, no? Nag-adjust po ako although meron po akong, nag-set na po ako ng interview ko sa VAC at saka sa final interview kasi kayo naman po ang mag-i-schedule nun. Once na naka-receive na kayo ng email galing sa US Embassy Manila na kayo for schedule na ng inyong final interview, no? So, ibig sabihin, meaning VAC at saka final interview po. Yun po yung sinasabi ko. So, ibig kong sabihin po, prior to that, meron ding instruction si US Embassy Manila sa email sa inyo na kailangan magpa-St. Luke's Medical muna kayo bago kayo magpa-appear sa final interview, no? So, ang ginawa ko po nung that time, tumingin muna ako sa St. Luke's ng schedule na merong available po doon. So, for example, ang ginawa ko po, kumuha po ako ng February ng schedule ko sa St. Luke's. Although, meron na pong email sa akin si US Embassy Manila ng February 3 na kailangan ko ng magpa-schedule para sa final interview and also schedule sa VAC and then also kailangan ko ng medical sa St. Luke's, no? So, ang ginawa ko, since that February 3 po na email sa akin yon, nakakuha po ako ng schedule ng February 11 doon sa St. Luke's. So, ang ginawa ko po, pinrepared ko na yung sarili ko dahil nagbilang ako ng 60 days. Actually, talagang nagbigay pa rin ako ng allowance ng 2.5 months para doon sa medical ko. Tanong nyo, pwede po ba yun? Pwede, kasi ginawa ko po, na-experience ko yon. So, iyon yung naging tip ko sa inyo ngayon, na pwede nyo pong gawin yon. So, February 11, kinuha ko yung schedule ko sa St. Luke's Medical, and then dahil pinirepared ko na nga yung sarili ko na baka maisputum ako, then 2.5 months, ang binigyan kong duration, hindi po eksaktong 60 days, 2.5 months para meron pa rin ho akong allowance, no? So, and then, tsaka ho ako nakakuha ng schedule ng April 14 sa VAC, ng birthday ko po iyon, ng time na yon. And then, April 28 sa final interview ko po. So, yun po yung nangyari. So, ano nangyari? Naisputum ako, and then, unexpected, akala ko po, pagdating po ng February 11, February 12, may sputum na ako, no? So, ang assuming ko, February 11, March 11, April 11, tapos na. Hindi pala po ganun ang schedule sa St. Luke's. So, dahil sa marami nagpapa-schedule at marami hong mga nandoon na mga aalis, so hindi pala ganun ang schedule noon, no? Kaya hindi tayo pwede talagang mag-assume, no, yung sa atin na sa paniniwala natin o yung believe natin, no? So, talagang unexpected, no? So, ang nangyari is, binigyan ako ng schedule ng 3 days na sputum which is February sa 25, 26, 27. Yun yung schedule ko. So, ang nangyari, 60 days talaga dahil yun yung February 25, March 25, April 25 is for 2 months. Pero, April 28, na-receive ko yung result
ng aking sputum through email na kasi alam nila na April 28 po yung final interview ko. On the same, I believe April 27 that night, sinend po sa akin ni Saint Luke sa email yung electronic result na ako'y negative. And then, siyempre, na-receive din ni Consul yun, o na-receive ng US Embassy Manila rin yun, yung resulta. So, pagdating ko ng April 28, no, nawalan po ako ng problema. So, hindi po ako natutuwan. So, ayan, pwede nyo pong gawin yan, ha. Kung baguhan pa ho kayo at hindi pa ho kayo nakakakuha ng schedule, kung ginawa ko, pwede nyo rin pong gawin, di ba? Mas maganda po iyon. Kung hindi naman ho kayo nagmamadali na pumunta dito sa US at prepared nyo na lang din yung sarili nyo. Kung sa palagay nyo po ba kayo may sputum, pwede nyo rin pong gawin yun. Yun advice ko lang po. Depende na rin po yun sa inyo kung ano po yung gusto nyo. Desisyon nyo po yan, buhay nyo po iyan. Sa akin pinaliwanag ko lang po kung ano po yung ginawa kong strategy para hindi na rin po ako matuto 1G doon sa white slip na yon. Ayan, nabigyan ko na kayo ng tip doon sa sputum sa schedule Okay, tsaka yung schedule nyo po doon sa final interview ng VAC. So, eto na. Ito naman yung pangalawang dahilan din kung bakit nawa-white slip tayo sa 221G, no? Ito yung sinasabi kong administrative processing, which is yun po yung security check background. So, yun po yung possible na kailangan pong gawin nila sa atin. So, ano ba yung mga dahilan kung bakit na administrative processing tayo, no? So, apat ho yung dahilan na yon. So, ito yung number 1. Ang embassy po, they need more time to review your administrative processing. So, yun po yung number 1. Number 2 is yung background, security, yung name check. So, yun po yung number 3 po, yun po yung system ng DS-260. Tinitingnan po nila kung paano po natin sinagutan yon. So, nire-review po nila yung DS-260 na. Number 4, supervisor needs to review yung ating case. So, sa apat na dahilan pong yon, ito po yung mga most common reason kung bakit po na-administrative processing tayo sa white slip. So, number 1 po is meron po tayong ka-identity doon sa ating name. So, may kapangalan po tayo. So, number 1 po yon. Number 2 is immigration history. Kasi baka ho nakita na po nila na na-denied tayo dati, na nag-apply na po tayo sa US Embassy Manila, and then na-denied tayo o hindi na-approve yung ating visa. So, pwede rin po yon. Or pwede po dun sa immigration history na nakarating na kayo sa US and then na-overstay and then bumalik sa Pilipinas and then pwede po yun maging case din yon. Number 4, so ang petitioner live overseas. So medyo nakita nila na ang petitioner, yung asawa nyo o kung sino man yung nagpipetition po sa inyo, maaaring nakatira po sa ibang bansa, hindi po sa US. Maaaring nakatira sa Pilipinas, nakatira po sa Thailand o nakatira sa Canada o sa Australia, which is American citizen siya. So, pwede rin po iyon na ma-white slip kasi yung petitioner is nasa other country po siya na nakatira. Then, pwede pong number 5, yung applicant, yung passport niyo po is multiple na marami kayong nabisitang country. So, nire-review din po nila iyon kung saan-saan po kayo nag-visited ng other country. And then, pwede rin po na ang supervisor, yung head, sila po yung magre-review uli ng inyong case para dun sa administrative processing ninyo. Then, ang tanong nyo naman, gano'n naman po katagal yung pag-aantay namin doon sa administrative processing? So, pwede po iyan, depende po sa case po ninyo or depende po kung iyon madali lang. So, usually, tumatagal po ito ng 2 to 12 weeks ang processing ng pag-aantay natin. So, wala rin po tayong magagawa dyan, kundi mag-intay po tayo, which is makikita nyo po yun sa CEAC kapag na-approve na po yung administrative processing natin. So, may instruction po silang isa-send doon sa CEAC. Also, pwede rin po kayo makatanggap ng white slip ng 221G kapag meron din silang nire-request na documents niyo. For example po, ang PSA birth certificate nyo may correction. So, maaaring pong mag-request din sila ng ganon. So, meron din pong NBI na inyo kapangalan o HIT. So, pwede po iyon na mag-request din sila sa inyo. Kaya natuto 1G kayo ng white. Mostly po sa NBI, kapag yung
also known as minsan talaga ho, sa NBI kasi yan minsan kapag may mga correction tayo sa mga, alias natin sa PSA natin ng birth certificate at nagpabago po kayo. Halimbawa, meron pong case kasi nangyayari niyan na may kakilala akong ganyan na ang kanyang birth certificate is, mali yung kanyang, middle initial na spelling, na kahit isang spelling lang po na double S dapat pero single S lang pala yung middle initial niya na ginamit, so wrong spelling na po iyon. So, iyon po magiging alias mo rin yun. So, yun po magiging also known as mo rin na kukunin sa NBI. So, kaya mostly kailangan pong reviewin ninyo kung ano po yung talagang match ng passport ninyo at match ng PSA birth certificate ninyo, para po wala ho kayong, magiging problema sa mga documents natin. Okay, so pwede rin po ng foreign police clearance. So, ano bang ibig sabihin nito? Usually kapag nakikita po nila, kaya ho, 'di ba sinabi ko sa inyo kanina, ang administrative processing, minsan chine-check nila kung meron kang multiple entries sa other countries. Ano po? So, minsan kapag nakita nilang 6 months or more na ikaw ay nag-stay, for example, sa Dubai, so ibig sabihin, i-required po nila kayong kumuha ng police clearance sa Dubai. No, ibig sabihin po, kailangan ho nila makita kung wala ho ba kayong naging criminal case doon. So, halimbawa po iyon, no? Sinabi ko pong halimbawa, kung naging nakatira ho kayo sa Hong Kong dati, so pwede rin ho kayong makita nila na makapag-request din kayo ng police clearance o kung saang bansa po kayo nagtrabaho o napatira, so kailangan po nila yun ng police clearance sa inyo. Kasi po talaga pong very ano po sila dito pagdating po sa mga criminal case at kung may mga kaso talaga kayo kahit sa ibang bansa, sa Pilipinas, talagang mahigpit po sila kaya kailangan nyo talagang kumuha ng police foreign clearance. Yung documents sa DS-264, So, yun, isa rin po yun sa dahilan. So, anyway, so pag natapos po ang lahat ng documents na naisubmit ninyo po, so ano pong gagawin natin? So, mag-aantay tayo sa CEAC and then bibigyan po kayo ng instruction. Yung white slip po na binigay sa inyo, meron pong mga instruction doon kung ano pong gagawin nyo tungkol dun sa passport ninyo. If ever po sinabi na wag nyo pong isubmit yung passport ninyo, then don't do it. Pag sinabi naman po na mag-antay kayo sa CEAC kung ano yung magiging resulta ng isesend sa inyo na instruction, di doon po kayo maghintay sa CEAC. Kung meron naman pong instruction dun sa white slip kung saan nyo po ida-drop off ang mga documents o kung ano man yung instruction sa white slip, kailangan pong sundin ninyo. At wag nyo pong iwawala yung white slip na yon, no? Kasi kailangan nyo po iyan kapag nagpadala po kayo sa drop-off o kung kaya malapit kayo sa Parkal, sa BAC, dahil meron po doon 221G na pwede po nyong i-drop off doon. So, libre po yun, wala pong bayad dun sa BAC Parkal yon. Then, anyway, ibig ko sabihin, wag niyo pong iwawala yung white slip kasi nandun po ang inyong mga case number, kung ano po kayong category, para po mabilis pong ma-process ang inyong mga documents. Okay, and then after that, kung halimbawang sinabi lang na instruction doon is sa CEAC na lang kayo mag-iintay ng kung ano man ang magiging status, ang magiging resulta. So, we have to wait, no? So, again, recaps natin ha. So, eto, sasabihin ko po sa inyo na ang white slip po ng 221G, hindi po yan refusal or denial. Meaning, meron pong incomplete lang sa St. Luke's Medical o marami pa hong resulta na inaantay ang St. Luke's dahil kayo na sputum o kaya meron po kayong TB na inaantay pa yung pag-clearance ng inyong gamutan. Then pangalawa, yung administrative processing. Kung nakapag-comply po kayo sa mga hinihingi ng administrative processing ng mga documents na kailangan yung isubmit, then magiging okay po ang lahat. Depende po sa instruction sa white slip kasi madali lang naman pong i-analyze yun kung ano po yung sinasabi doon sa white slip. Importante po yung passport. Intindihin nyo pong mabuti kung yung po ba sa passport sinabi na wag nyo munang isubmit. Wag nyo muna pong isubmit ang passport ninyo. Hindi po necessary yun.
bibigyan naman kayo ng instruction sa CEAC kung ano po yung dapat nyong gawin. So, yun. And then yung drop-off location, ito po yung sinasabi kong pwedeng ang instruction sa inyo, i-drop off nyo sa carrier ninyo ng To Go, Express, or pwede rin pong i-drop off nyo sa BAC na sa Parcal. Yun po yun. Then, what next? And then, hihintayin nyo na lang po yung magiging resulta nun. Titignan nyo po sa CAAC ang status ng inyong passport. Makikita nyo naman po doon na passport issued. Pero pag sinabi pong administrative processing, ibig sabihin po, nire-review pa yung inyong mga documents na sinubmit doon o waiting pa. So, while na sinubmit nyo na po ba kung na-submit nyo naman po yung passport nyo na, and then, wait lang po kayo, makikita nyo doon, passport na issue na ang inyong visa. And then, ibabalik po sa inyo yung passport, depende ho kung iyon by through mail, sa bahay ninyo ipapadala, o kung pipick upin nyo po ba, kung saan po nyo gustong pick upin. So, depende po sa case nyo kung paano po nyo pinil-upan ang inyong application form. Thank you very much. So, next time, baka meron kayong mga naging experience, yung mga datihan din po dyan. I'm sure marami na rin mga Pilipino na naka-experience ng ganitong nangyayari sa atin bilang Pilipino o ako bilang Pinay. No? So, sinashare ko po itong experience ko at kung yung mga knowledge ko, nagsasadiksik ako kung ano yung dapat kong sabihin kasi gusto ko pong matulungan yung iba dahil nakaka-experience po ako nung dati, nung nasa Manila ako, doon sa mga tao na marami silang tanong sa akin na hindi ko masagot dahil hindi ko rin alam ang sagot, no? Dahil nandun din ako sa katayuan nila na hindi ko rin alam yung dapat kong sabihin sa kanila. Ngayon, naisipan kong i-share itong vlog na ito at naisipan ko, bakit nga hindi ko tulungan ang mga Pilipino na i-share itong vlog ko, experience ko, and then also magsaliksik na rin ako at bigyan ko kayo ng knowledge para mapaliwanag ko ng mas malinaw sa Tagalog para mas maintindihan kasi alam ko minsan may marami ding mga Pilipino na kapag nasa English na nahihirapan na sila kung paano unawain, no? So, ngayon, iniintindi ko muna, uunawain ko muna, ako ho yung nag-aaral kung ano yung dapat kong sabihin sa inyo, pinag-aaralan ko po muna. As you can see, meron po akong mga notes po talaga dito. Ayan, so pinag-aaralan po talaga ho kung ano po yung dapat ko munang pag-aralan para ma-share ko sa inyo at nagsasaliksik muna ako. So, ayan po ang nangyayari. Kaya yan po yung buhay ko, Pinay Hawaii ngayon na YouTuber ako. So anyway, mga kababayan, no, baka naman po patulong na rin ako sa like, comment, and share para naman po kayo makatulong sa akin kay Jeannie Pinay Hawaii at para po makapag-upload pa po ako ng mas maraming video at mas marami po akong matutulungang mga kababayang Pinoy. Thank you for watching, guys. Maraming salamat. Thank you. Bye!